ang ano dyan, bakit nagkup-kup sila ng alam nila na nagtatago? O, si Senate President Cayetano, alam niya yung batas na sa konstitusyon natin na 6 years pataas ang ano, kailangan wag mong itatago yung ano kasi pwedeng anumang oras pwedeng arrestuin, ba't mo itinatago? Oo. Ngayon, pwede silang kasuhan ng ano yung tinatawag na yung parang accessory sa kaso, di ba? Accessory to crime. Oo, accessory to crime kasi tinatago nila ano. Saka bakit ang impeachment trial? Kung talagang wala silang itinatago, dapat tuloy-tuloy lang. Saka nagkataon lang na nagpalit ng liderato ng Senate President, timing na timing. Ang galing naman, di ba? Dapat hindi ganun, dapat maraming na tayong impeachment trial, pero ito lang yung pinaka-worst na ang daming pinagdaanan, mandalang kay Renato Corona, pati yung sila ERAP, wala namang ganyan. Pero ito, grabe. Saka makikita mo talaga. Ano to? Parang, ano, may mga nasa likod na, ano, na mga big country, mga ganon, kasi parang ang nangyayari yan, pro-China, saka pro-US lang nangyayari yan. Yung proxy war, wag nilang linlangin ng mga Pilipino, matalino mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino kung ano yung tama at mali. At alam din ng mga Pilipino kung sino talaga yung mga sinungaling. Puro fake news, unang-una pa lang puro fake news lang ginagawa nila. Ever since nung election pa lang ng presidential election, may mga ahasan na nangyayari. Alam na namin kung sino yung mga sinigaw nila, yung mga Isko Sara, yung Isa, alam na namin yan. Kaya huwag silang magano na sila BBM at sila Romualdez ang unang nag-trigger, hindi ganun. 2016 pa yan sila. Nung pa sila. Pero kami mga pinagpapasensyahan lang namin sila. Yun lang po yung ano. Ang gusto lang namin matuloy. Kung yung katotohanan po dapat matuloy po yan. Kung may impeachment. Wala naman pong masama kung matutuloy po ang impeachment trial dahil unang-una, exercise of constitution po yan. Matagal, ang healthy government, ang democratic government is kailangan practice ng impeachment na constitution. Kaso hindi nangyari yun yan. Marami silang kung ano-anong mga pagpipigil. Ginamit pa nila yung Supreme Court. Kaya yan lang naman ang hinihintay natin eh. Yung magkagulo-gulo, yung nakita lang nila na ganyan ng ano, pero hindi magugulo ang bansa natin kasi alam natin na sila Marcos at yung mga pinklawan, alam nila na nasa tama po ang katwiran natin at prinsipyo. Makikita yan. Yun lang po. Nandito kayo dahil pabor kayo sa impeachment po. At saka sa pag-aresto kay Bato. Dahil yung extrajudiciary, hindi po ordinaryo yun. Bali, sinasabi nila na yung sa droga, yung ano, bakit hindi mo lang ikulong o kaya i-rehab? Nasa gobyerno nung panahon si Duterte, nasa gobyerno siya. Nasa sa kanya yung power nasa sa kanya yung pera at power para ipakulong na lang to rehab the drug addicts. O kaya gawin na lang nilang reservists. Iyan pagbantay nila sa West Philippines. Pero anong ginawa nila? Pinatay nila. Nagano lang yung listahan. Paano kung hindi malakas sa barangay? O kaya kaaway ng barangay o kaya kaaway ng military yung ano, tapos ilista sa PDEA, ilista sa drug. Ganun. Hindi tama yung kasi buhay pa rin yan, buhay pa rin ang pinag-uusapan dyan. Na dapat isalang-alang natin yung kahit na addict sila, kahit wala na silang ano sa lipunan, pero dapat isalang-alang natin na may buhay pa rin sila. Pero pabor din ngayon na talagang ma-confirm natin kung may bilyones nga si Sara. Pabor kayo na makonfirma na may bilyones nga si Sara sa bangko. Oo, pabor.
O bakit hindi sila nagsasalita doon sa AMLAC? Bakit nung inaharap ni isang taon na yung kay Trillanes, bakit ngayon lang sila? But yung kahit yung AMLAC, nung nandun na sa Senate hearing, okay, sa Congress, bakit yung BPI, hindi man lang nila kinukwestiyon? 16 ang abogado ni Sara Duterte, 16, ang dami. Bakit wala man lang silang, inano na, uy, mali yan, ano yan? Tapos yung sinasabi nilang, yung glitch yung ano, yung 2 million pala, tapos hindi pala 2 billion. Eh, yung palang kitang-kita mo na obvious na napakasinungaling. Alam mo bakit? Kasi ang AMLAC ang AMLAC napaka ano yan, hindi sila nagsisinungaling sa BPI, hindi rin nagsisinungaling. Matibay na matibay. Dapat doon pa lang sa ano yung 16 na abogado na hinard ni Sara Duterte, dapat doon pa lang inano niya na pinigilan na nila. Ang daming abogado, kahit na si Sara Duterte abogado daw, pero ba't hindi niya pinigilan? Eh, mga abogado dapat. Kaso po nagtitiwala ba kayo ngayon na gagawin talaga nung bagong liderato ng Senado yung trabaho nila na litisin si Sara Duterte? Obviously naman yung 13 naman na Judas, hindi yan gagawin kasi may mga kanya-kanya silang interest. Nandun magkakaroon nandiyan magsisimula yung constitution conflict. Nandiyan na magsisimula yung sabi ni na bloodbath. Yun lang po yun. Ito, pero kayo po talagang solid BBM. Yes po. Kasi nakita naman po natin ang mga proyekto ni BBM na hindi niya pinagmamalaki, na hindi niya na kailangan ipa-social media. Pero kitang-kita mo naman, ramdam na ramdam mo. Yung nanay ko sa heart center, ang bill po namin is 800,000 pero zero balance po. Kaya sabi ko nga, akala ko ang zero billing ni BBM is parang haka-haka lang, pero totoo pala. Hindi pala siya yung ano. Tapos marami siyang programa rin ng mga pabahay na sa mga mahihirap talaga, sa mga middle income na ano. Talagang gusto talaga ni BBM na iangat ang estado ng mga Pilipino. Kaso nga lang talagang marami rin ng sinasamantala na yung kabaitan ni BBM po. Kung sakali yun, kung mabaliktad, papayag ba kayo na halimbawa naman nagawa nila ng paraan na si BBM naman ang ma-impeach, papayag ba kayo? Hindi po. Siyempre, yung si BBM po, nakikita ko po kay BBM na hindi naman po siya ganun na presidente na merong anomalya talaga na ano. Pero, siyempre, bilang Pilipino, kung ano po yung nakakararami na ano, na nakikita natin, dun po tayo sa tama at mali. Saka para sa pagmamahal po sa bansa, yun po yun. Para sa bansa. Wag na po natin yung mga, kung Marcos ka, Leni Robredo ka, o kung ano pa man yung kulay mo, Duterte. Dapat ang isipin natin yung susunod na generation. Yung bansang Pilipinas po. Hanggang kalimutan mo. Kung may mali, patanggapin. Pero kung may tama, bakit hindi mo ituloy? Bakit hindi mo diba? Yun lang naman ang simpleng-simple lang naman. Simpleng-simple lang naman ang nangyayari ngayon, pero masyado nilang ginagawang conflict yung pangyayari. At masyado nilang pinapagulo. Salamat. Thank you rin po.